para humingi ho tayo ng reaction rito. Kong, good morning! Hi, good morning, Rod, at good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, nung mga nakarang araw, kayo ho ay naghahamon sa kampo ni VP Sara na direktang sagutin ang mga issue sa articles of impeachment. Kahapon nga, nagbigay na ng pahayag ang kampo ng Vice Presidente at hinihiling nga na ibasura ang kasong impeachment dahil sa mga dahilan. Kasabay ito ng kanilang opisyal na pagsagot sa articles of impeachment na yun po ang tama ho ba? Yun ang hamon po ninyo, Kong? Tama po yun. Oo. Sa simulat sa naman ay yun na ang hamon natin sa Vice Presidente na sagutin ang mga issues. Oo. Pero kasabay ng kanilang pagsagot sa articles of impeachment, may mga binabanggit rito kahapon ang kampo ni VP Sara, ni Attorney Michael Powa, doon sa kanilang kahilingan na tuluyan ng pagpapaalis o pagbasura, no, sa kaso. Dahil sinabi ng depensa na hindi dapat nagsagawa ng parang paglilitis ang House Committee on Justice. Oo, ito yung mga dahilan nila sa nais na ibasura yung kaso laban sa pangalawang pangulo. Dahil daw yung ginawang paglilitis ng ng Committee on House Committee on Justice sa impeachment parang trial na. At hindi naman daw dapat na gawin ito ng House Committee on Justice dahil ang trial ng impeachment nangyayari lamang sa Senado na. Ano pong reaksyon nyo rito, Kong? Ang pinagbabatayan nila ngayon, yung naging proseso ng pag-i-impeach dyan sa Kamara. More or less, sinabi rin niya yan sa kanyang reply ad cautelam na pinadala sa Committee on Justice. No, particular yung yung paggamit ng salitang mini trial o nagdaraos ng mini trial ang House Committee on Justice. Yun ang sinabi niya. At ito ang isang dahilan kung bakit umakyat siya sa Korte Suprema in the first place. No? So, hindi po bago yung argumento na yan na nagkaroon daw o nagsasagawa ng mini trial ang House Committee on Justice ayon sa Vice Presidente. Okay, sinabi rin ang kampo ni VP Sara na may ilang miyembro umano ng komite na nagsasabi na hindi pa na nangyari yung botohan na pero alam nila na sapat yung boto upang ang pangalawang pangulo ay ma-impeach at napakalakas raw ng ebidensya laban sa kanya kahit hindi pa tapos ang pagdinig. Kumbaga parang ang binabanggit, luto na. Opo, ang pagdinig para sa impeachment sa pangalawang pangulo. Opo. Siguro kakaiba ang circumstance ng impeachment na ito ng Vice Presidente. At hindi dapat pagpanggap ang kampo ni Vice Presidente at si Vice Presidente otherwise, no? In the first place, hindi naman bago itong impeachment. Alam naman natin yan, hindi unang beses na nangyari itong impeachment ng Vice Presidente. Kung hindi, nung previous Congress ay meron na yan, di ba? More or less yung mga charges na naisala ngayon at naging articles of impeachment ay natalakay na rin yan for the most part
nung nakaraan, no, nung nakaraang kongreso. Kaya for example, yung issue ng confidential funds, yung issue ng death threat, yung mga yan ay hindi na mga bagong issue at laman na nung nakaraang impeachment complaint na umabot na rin sa Senado pero nabasura, na isang tabi. Opo. Kaya this time around ay meron ng mga miyembro na magsasabi na malakas ang ebidensya kasi meron ng dinaan ng naunang proseso. So yun na po yung context na hindi na tila hindi kinikilala nung comment na yun ng kampo ng Vice Presidente. No? Na, kaya meron mga miyembro tayo nagsasabing malakas ang ebidensya kasi in the previous Congress ay natalakay at nasuri na ang issue na yan. Oho. So, pero diyan sa binabanggit nyo ngang ebidensya na sinuri, no, during the committee hearing, kaugnay nga rito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, yung proseso na nandyan pa lamang sa Committee on Justice. Well, kine-question din yan ng kampo ng pangalawang Pangulo ang binabanggit nyo pong mga ebidensya. Dahil ayon nga kay Attorney Poa, walang kalakip na ebidensya ang mga reklamong ginamit bilang batayan ng impeachment. Anya may mga bagong ebidensya daw inilabas lamang sa mga pagdinig na hindi kasama sa orihinal na mga reklamo. Kaya't hindi nabigyan ng pagkakataon ang pangalawang Pangulo na sagutin o pabulaanan ang mga ito. Hindi po binigyan ng pagkakataon ang pangalawang Pangulo na para sagutin ang lahat ng mga paratang, yung mga ebidensya na inilatag nung naganap ang hearing ng Committee on Justice dyan sa mababang kapulungan, kaugnay sa impeachment. Ano po yung reaksyon nyo? Well, at every opportunity ay binigyan po siya ng pagkakataon na lumahok sa hearing. So, I think malinaw yon, no? At decision niya at ang kanyang kampo na huwag lumahok, huwag mag-participate. Ngayon, parang ang sinasabi niya na ang tanging ebidensya na pwedeng talakayin ng Committee on Justice ay kung ano yung nasa original na complaint lamang. No? At wala nang iba pa. Ngunit hindi po ganun yun. At kahit kahit basahin natin ang mga rules ng House, no, sa Committee on Justice, in the case of an impeachment proceeding, ay kinikilala doon na maaari at dapat pagkaroon ng pagdinig ng mga hearing, magdaos ng hearing ang Committee on Justice at kaya nga merong kapangyarihang mag-issue ng mga subpoena duces tecum at testificandum ng House Committee on Justice ay ibig sabihin ron, pwede nga magpatawag ng mga witnesses, resource persons at magpaproduce ng mga dokumento, no, na hindi lamang yung supposedly naka-attach na sa complaint, no? So, ngayon, kailan siya magkakaroon ng pagkakataong sumagot sa mga yon? Ay kung lumahok siya at kung nandun siya sa hearing. Kaya importante po sana yung participation niya sa hearing. Kaya naman, ang Committee on Justice ay maingat na ipakita, no, na at every opportunity, kahit wala siya ron, ay tinatawag pa rin siya para bigyan ng pagkakataong sumagot. Okay. Dito nga sa panawagan ninyo, Kong, na dapat sagutin na, no, ng pangalawang Pangulo ang Articles of Impeachment, which is, meron naman sila isinumiti. Pero sa inyo pong pananaw, ano po ang pinakamahalagang
alegasyon na dapat linawin ng Vice Presidente dito sa usapin ng impeachment? Lalo na sa publiko. Mhm. Well, of course, kailangan sagutin niya ang bawat article of impeachment. No? So, una, at ito yung punutulo ng buong impeachment na ito, yung usapin ng confidential funds. No? Mm-mm. Ano ba talaga ang nangyari? No? At ano nangyari doon sa 125 million na naubos in 11 days. So nananatili yung question na yan. Oo. At gusto talaga malaman ng publiko kung ano ba ang totoo rito. No? So yun yung una, sagutin yung issue sa confidential funds. Pangalawa, sagutin din yung issue ng unexplained wealth. No? Undeclared and unexplained wealth. No? So may kinalaman na ito sa naging pagsusuri ng mga salin na sinabmit ng Vice Presidente over the years. Tapos, yung sa death threats, di ba? Mhm. Yun, malinaw na malinaw ang kanyang direktang mga salita, no, ng pagbabanta at pag-hire ng killer. No? At again, yun, kailangan ng diretsong sagot. Yun Mhm. ang ina-expect natin na sagutin ng Vice Presidente. Opo. Oo. Kung kayo mismo ang magbibigay po ng mensahe no, kung kay BP ngayon, ang saksakal nakikinig, no, yung kampo ni BP. Ano po ang tatlong tanong na nais nyo pong direktang sagutin sa harap ng taong bayan ang pangalawang Pangulo? Tatlong tanong. Tatlong tanong. Oo. Nabanggit ko na nga kanina, anong nangyari doon sa 125 million? Mhm. Ano talaga ang nangyari? So, so yun yung unang tanong natin. Pangalawang tanong ay, ano ang totoong statement of assets, liabilities, and net worth Mhm. ng Vice Presidente, no? In the end, kailangan naman talagang publicly disclose niya yan. Pero lumalabas ngayon, hindi kompleto ang kanyang mga declaration, no? At pangatlo, ano pa ba? Yung sino yung hinire niya Oho. na killer? Yun ang isang tanong na maaaring sagutin. Dapat sagutin ng Vice Presidente. Yan ang tatlo sa tingin niyo na mahalaga na sagutin ng pangalawang Pangulo dito sa usapin ng impeachment complaints laban sa kanya. Tama po. Oo. No? Bakit yan ang pinili po ninyo? Yan yung tatlo na yon. Sa dami po ng alegasyon sa pangalawang Pangulo. Well, tingin ko dahil natutumbok ng mga ito yung pinaka laman Oo. nung bawat complaint, no, nung bawat article laban sa kanya. Oo. May isa pa nga yung tungkol sa bribery sa Department of Education, pero tatlo lang yung tanong eh. So ito na yung pinukusan natin. Opo. Oo. Ayun po. Yan ba yung tatlo na alegasyon na binabanggit mo ninyo? Yan ba ay may mga matibay na ebidensya, mas madidiin lalo ang pangalawang Pangulo sa impeachment complaints laban sa kanya? Yes, tingin po natin, yun na yung esensya, no? Yung anong nangyari talaga sa confidential funds. At ano ang totoo regarding yung tunay na kayamanan ng Vice Presidente, at pangatlo ay ano yung katotohanan regarding sa death threat. Ang sabi niya noon, meron siyang kinontratang killer at sabi pa kanya, parang standing pa rin yung kontrata na yon hanggang ngayon. No? So, isang simpleng sagot dyan, sino ba yung killer na ito? No? Alamin na natin.
Alright. Parang ganun po. Mhm. Oo. Okay. Kong, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Maraming salamat. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. ACT Teachers Party List Representative Antonio